New Nor Sinigang Swak Pack. Swak sa asim at linamnam. 5 pesos lang. Lakas yan. Ay, 100 days na nga lang at Pasko na. Simulan na natin ang paghahanap ng mga magaganda at makukulay na Christmas decors na swak sa budget. Saan pa nga ba makakahanap niyan? Aba, sa Dapitan na kayo magpunta! Uy, I love it. Going there. Sikat Naku, yun, ha? lapit lang dito yun. Diyan lang yan sa Sampaloc, Maynila. Kung saan sigurado makikita nyo yung hinahanap na Christmas decor. Dahil kompleto na po at sulit na sulit pa sa bulsa, panoorin po natin ito. Kuha tayo ng plato para sa pagkain. Ay, sa Dapitan. Mga kapuso, naghahanap ka ba ng bongga at magagandang Christmas decors? Kung oo, sa isa pamilihan dito sa Dapitan, Maynila ay marami kayong pagpipilian. Sa mga klase ng Santa Claus decorations, iba't iba ang inyong makikita mula sa mga nakasabit, nagda-drums at hanggang sa mga sinlaki ng tao. Sa halagang 1,000 to 2,000 pesos ay pwede ka na makabili ng favorite Santa Claus mo. Sa mga parol naman, may gawa sa copies at comes in different sizes. Meron hugis bituin, meron din malahugis dahon ng disenyo. Dahil sa nagagandahang kulay nito, for sure na agaw atensyon talaga ang mga parol na ito. For small sizes ng copies, ang presyo nito ay mula 50 to 60 pesos. Samantala, ang medium sizes naman ay nasa 80 to 100 pesos per piece. Itong Christmas candle holder na ito ay tiyak na maa-amaze kayo. Gawa kasi ito sa sago na gaya sa ginagamit sa mga palamig. Yun nga lang, hindi ito niluto. Hindi rin ito kalakihan, pero winner naman sa ganda at uniqueness. Para naman sa White Christmas, very adorable ang mga snowman. May village houses din na gawa sa ceramic na bagay ilagay sa mesa o kaya ibaba ng Christmas tree. Para naman sa hapagkainan, itong Christmas center tabletop ay tsak niyo magugustuhan. May iba't iba itong kulay at dekalidad daw ang paggawa dahil galing pa sa ibang probinsya ang materyales na ginamit dito. Sa mga pansabit naman sa Christmas tree, hindi ka mauubusan ng option. Marami kasi itong Christmas balls at Christmas ornaments na tsak niyo maiibigan. May makukulay na pinatuyong mga rosas at iba't ibang kulay ng artificial poinsettia. Yan ang ilan sa mga pwede mabili dito sa Dapitan. Kaya kung nagplano kayo mag-shopping ng mga pamaskong palamuti, mamili na ng maaga dahil ayon sa mga nagtitinda, mura pa raw ang presyo ng kanilang paninda. Ang mga unang balita sa umagang ito. Suspect sa pananakal at paglunod sa 2 taong gulang na bata sa Pasig. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated homicide at acts of lasciviousness. Mga kaanak ng biktima, hindi napigilan ng emosyon na makaharap ang suspect. Babaeng suspect sa pamamaril sa kanyang sariling mister sa isang mall sa Quezon City. Sinampahan naman ng reklamong parricide of murder. Malacanang, nagbabalag papapanagutin ng mga grupong magtitigil pasada sa Lunes sakaling maraming pasahero ang maapektuhan. Mga batang lansangan sa Metro Manila, pinagdadampot ng mga otoridad para iparehab. Ilang lugar sa Indonesia, nabalot na makapal na usok dahil sa forest fire. At ang pagrampa ng ilang kapuso star sa Cosmo Bachelor Bash. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Suspect sa pananakal at paglunod sa 2 taong gulang na bata sa Pasig. Sinampahan ng patong-patong na reklamong murder, frustrated homicide at acts of lasciviousness. Hindi naman napigilan ng mga kaanak ng biktima ang kanilang emosyon nang makaharap ang suspect. Ang report mula kay John Consulta. Ano? Hindi na napigil ng lalaking ito ang gigil sa suspect sa pagpatay sa kanyang 2 taong gulang na pamangkin. Dadalhin na noon ang suspect sa prosecutor's office mula sa Pasig Police Station nang magkagulo. Napatay umano ni Ariel Panganungan ang batang si Marquisha Magbanwa sa pamamagitan ng pananakal at paglunod sa batya. Nangyari ito kasunod ng pagkatalo ni Ariel at ng tiyahin ng bata na si April Joy Galicia. Pagdating sa prosecutor's office, naroon ang mga kamag-anak ng suspect para ipakita ang kanilang suporta rito. Hindi raw sila makapaniwalang magagawa ng kanilang kaanak ang krimen.
Pero habang umuusad ang inquest proceeding, muling nagkatensyon. Si Galicia naman ang di nakapagpigil ng emosyon. Bigla akong pinatog ng mineral po, ng tubig sa ulo po. Reklamong murder, frustrated homicide at acts of lasciviousness ang isinampa laban kay Pangarungan. Muli namang iginit ang suspect na aksidente lang daw ang kanyang pagkakapatay kay Marquisha. Humingi rin siya ng tawad sa mga magulang at ibang kaanak sa kanyang nagawa. Sorry talaga. Di ko akalain na ganun nangyayari sa amin ni April. Dumating ganun. Umapila ang ama ni Marquisha ng tulong para madala ang labi ng kanyang anak si Mindoro para makita ng kanyang mga lolo't lola at doon ay ihatid sa kanyang huling hatungan. Nakakahiya o ako po'y nanliliit pero wala na po talaga akong magawa. Wala na po akong choice talaga po na kundi humingi po ng tulong sa inyo. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Babaeng suspect naman sa pagpatay sa kanyang asawa at sa isang security guard sa isang mall sa Quezon City, sinampahan na ng reklamong parricide at murder. Pero depensa ng suspect, hindi raw siya ang may dala ng baril at napilitan lang daw siyang manlaban. Narito ang report ni Haji Rieta. Masama ang loob ng kamag-anak na lalaking napatay ng sarili niyang misis gamit ang isang kalibre 38 baril sa loob ng SM North EDSA. Crime of passion ang turing dito ng Criminal Investigation and Detention Unit ng QCPD. Ang nangyari nyon, itong dalawa naghiwalay na. Dahil ang sabi nitong suspect natin na legal wife, itong biktima, na hiniwalayan na siya. Nung pagpunta niya doon, talagang plano na niya na patayin itong asawa niya. Ayon mismo sa suspect, hindi na raw niya natiis ang pagmamaltrato ng mister na nangangaliwa raw sa kanya. Pinakamasakit na ginawa niya sa akin, pinagsusuntok niya ako na ilang beses sa ilong at sa ulo. Dumugo yung ilong ko ng maraming dugo. Pero hindi ko siya pinakulong dahil mahal ko siya. Gusto ko pa rin buo yung pamilya ko, ma-save yung pamilya ko. Pinatawad ko pa rin siya. Pero sumbat ng kapatid ng biktima. Demanding for more money. Basically, ang kapatid ko naman napakaliit lang ng sweldo. Ano ba naman ang kikitain ng isang nagtatrabaho lang sa isang mall? Nakaburol ngayon sa Bulacan ang labi ng pinaslang na mister. Dito nakapanayam ng GMA News ang bago niyang kinakasama na halos kabuano na ng pagbubuntis. Basta ang alam ko lang, napakasama ng taong yun. Anong gusto mong... May mga tao yung ginawa niya. Kung gusto niya, pinag-iwalay na lang dapat niya kami. Hindi na lang niya ginawa yung ganun. Napakahayop niya. Base sa investigasyon ng pulisya, matapos mabaril ang mister, ay tinangkaran ng suspect na barilin ang sarili. Pero inawat siya ng gwardyang si Ricardo Inamak III. Gayunman, sa gawa ng baril, ang gwardyang tinamaan ng bala at kalaon ay binawian ang buhay sa Quezon City General Hospital. Hostisya ang hinahanap ko. Dahil alam ko na yung anak ko at sa sinasabi ng mga tao roon at mga kasamahan na siya'y umawat lang. Wala siyang kinalaman sa away ng mag-asawa. Hindi ko po talaga sinasadya na mangyari yun. Kasi sa akin na po talaga puputok yung baril eh. Kaya lang nagulat ho ako nung merong lalaking umagaw ng baril sa kamay ko. Depensa pa ng suspect, hindi na talaga siyang may dala ng baril, kundi ang kanyang mister. Nanlaban lang daw siya matapos makaramdam na gagamitin ito laban sa kanya. Nagulat na lang ho ako, biglang meron siyang hinugot na baril dun sa katawan niya. Kasi yun, nagulat ako, yun, inagaw ko sa kanya yung baril, nag-agawan kami. Ialam naman ng management ng SM kung paano nakalusot ang nasabing baril sa mall. Nilinaw din nilang isolated lang ang nangyari, pero magpapatupad pa rin doon ng mas mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga mall goer. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Samantala, nagbabalang palasyo sa mga lalahok sa Tigil pasada sa Lunes. Paranagot daw ang mga grupong nagwewelga, lalo na kung maraming pasahero ang maapektuhan. Narito ang report ni Marisol Abduraman. May patikim ng
Nagprotesta ang kilusang Mayo 1 KMU sa bahagi ng Philcoa sa Commonwealth, Quezon City bilang suporta raw sa ikakasang tigil pasada sa Lunes ng grupong Piston. Kalampag din ang pagsuporta ang inulusan ng grupong Kadamay sa kanto naman ng Quezon Avenue sa EDSA. Itutuloy rin ng Piston ang welga sa kabila ng dialogo sa Pangulo. Hindi raw kumbinsido ang grupo na may papatupad ang mga pinangako ng palasyo na tutugon daw sa lumiliit na kita ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Hinihingi ng kalagayan na pag kung hindi po natin gagawin ito, mapapariwara tayo lalo sa paglobo ng petrolyo. Simula 12:01 na madaling araw hanggang alas 5 ng hapon sa Lunes, ang transport strike ng Piston at iba pang transport group. Hindi lamang daw dito sa Metro Manila, kundi maging iba pang sa lugar sa bansa. Gayunman, may mga transport group ding hindi lalohok sa tigil pasada, tulad ng FEDUDAP, PCDO Acto at Pasang Mazda. Babala naman ang palasyo, pananagutin ang mga grupong magwewelga sakaling maraming pasahero ang